Isiniwalat ngayon ng ating mga kababayang OFW na tila mayroong nagaganap na dayaan sa kanilang pagboto. Mabuti na nga lang, mayroon silang mga screenshots ng kanilang mga ibinoto. Tulad na lamang ng nangyari sa ating kababayang OFW na si Jefferson Salazar Bonoan. Ang ibinoto nga niya ay ang PDP laban senatorial slate. Pero nang i-verify na niya ang kanyang mga ibinoto, iniskan ang kanyang QR code. Laking gulat niya na ang lumabas sa resulta ay ang mga alyansa ng Bagong Pilipinas ni BBM. Makikita dyan si Erwin Tulfo, Abalos, Ben Tulfo. Nakasama pa si Manny Pacquiao. Abay si Kiko Pangilinan din na iboto. Kagulat-gulat nga daw na naiboto niya si Franz Castro. Ayon pa sa kanyang post, "Today, I exercised my right to vote as an overseas Filipino worker here in Singapore, and it is the first time that I voted online. I believe that it is my right to verify that my votes were cast correctly, but I am so disappointed that I couldn't verify it." The portal shows a QR code after voting, and it states that you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. But when I scanned the QR code, it doesn't show names of the candidates that I voted. Instead, it shows some names which I didn't vote. So the question now in the COMELEC: how can you show us of the values that our votes were cast correctly? Unlike the past elections, we can see receipts after the ballots were inserted in PICO's machine. We, OFWs, have the right to know, and we are not blind of what's going on in our beloved country, Philippines. Refer on the screenshots attached and judge it yourself. Hindi lamang isang nakaranas. Ang sabi nito, nakakatakot lang kasi may PBBM na nakalagay sa balota ko. Hindi ko naman binoto yung party list na yan. At sa resulta ng kanyang balota, kitang-kita, mayroon niyang PBBM. Sa ngayon ay wala pang sagot ang COMELEC hinggil sa issue na ito at siyang todo reklamo ng ating mga kababayang OFW dahil nga ang taong ibinoto nila ay pagkatapos nilang bumoto, ibang nakalagay na pangalan. Kaya nga ba sila confident na makakapasok ang Magic 12 daw kuno ni BBM? Ano na naman kaya ang isasagot ng COMELEC patungkol dito? As an IT professional, guys, I've been working here in Singapore. IT din ako, so may konting background. So ang sinabi lang ni Respicio na huwag mong i-connect yung ECM mo sa internet. Hey, what's up guys? Nakita ko lang tong video na to, si Attorney Respicio kinasuhan ng COMELEC dahil diniscuss niya yung kahinaan ng COMELEC ECM machine or automated counting machine. So ngayon, instead na magre-rebut yung COMELEC, guys, na sabihin nila na oops, hindi mahina yung system namin. To counter that, ito yung security na ginawa namin para iwas sa hacker at saka yung mga masamang staff na pwedeng baguhin yung source code. So panoorin natin tong video ni Attorney and then let's react, guys. Automated counting machines pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack. Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow, nakakatakot. Guys, kita mo, basic lang ginawa ng COMELEC dito, talagang totally shinut down si Attorney Respicio na kasuhan ka namin. Instead na, di ba, sila, ipapakita nila how secured yung sistema nila. Actually, dun sa video na yun, sinabi ko lang na, "Oy, COMELEC, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yun? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya
ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng Okay guys, so basically sinasabi ni Respicio kasi attorney dito guys. Okay, as an IT professional guys, I've been working here in Singapore. IT din ako, so may konting background. So ang sinabi lang ni Respicio na wag mong i-connect yung ECM mo sa internet. Kahit sabihin mong meron kang security dyan in place, ang sinasabi kasi nila naka-private daw, which is I think ginagamit nila is VPN to transmit yung data papuntang server nila, back-end or office sa kung saan mayan, Makati or somewhere, database nila or data center nila. Yun yung point ni attorney na huwag nyong i-connect sa internet kung hindi naman kayo ginagamit yung internet. So binibigyan nyo ng chance or window ang hackers to connect the ECM server, tapos i-tampered niya yung source code. Hindi, actually yung term niya corrupted, iba yun eh. When you say corrupted, means to say hindi gagana yung application or yung system mismo. Ang gusto lang yung sabihin is tampered, not corrupted, para sa akin. So ngayon, by the way, programmer din ako before. COBOL yung gamit ko. So when we say the word corrupted is hindi talaga totally gagana yung system. Okay? So I think ang gusto niya sabihin is tampered. So ngayon, kaya tingin ko guys, kaya lang naman sabi ni attorney na wag niyong i-connect yung system nyo dahil nakikita niya na inferior yung security level nyo pagdating nyo sa mga barangay. Kasi nga, ang ginagamit yung network lang naman dyan is small office network. Yung same lang yung pangbahay nyo, home office, ganun lang naman, knowing sa budget ng Pilipinas na hindi kayang mag-connect ng point-to-point connections or magbumili ng mga higher-end na device para sa firewall sa network. So yun yung nakikita ko bakit nasabi ni Respicio yung kahinaan ng COMELEC. Kasi ipapakita ko sa inyo guys kung bakit inferior ngayon yung network ng COMELEC. Ito lang tingin ko opinion ko lang based sa sinabi ni attorney. Kasi nga auditor naman siya before at saka alam niya yung may knowledge siya sa structure ng network. Okay, so ipapakita ko lang sa inyo, ganito kasi yan, tingin ko guys so ito na nga guys, kaya naisip na attorney yun na wag mong i-connect sa internet kasi alam niya na yung network mo, system mo, or security mo, hindi ganun ka taas ng level of security compared sa mga malaking company. Kasi yung setup lang naman sa barangay, hindi malamang parehas lang ng setup yan sa mga sa mga pangbahay lang na network. May router, firewall, siguro ang router is Linksys lang kasi syempre hindi naman makaka-afford yung government natin to buy a higher end of device like for example Cisco, Palo Alto, Checkpoint, ganon. So basically mayroon lang yang not so high end, tapos nilagyan lang ng security nila is yung VPN or virtual private network. Yun yung sinasabi ng COMELEC na gumagamit kami ng private yung connectivity namin. So yun yung possible na sinasabi nilang security. Pero kahit sabihin mo na gumagamit ka ng VPN pero yung device mo is hindi ganun kalakas, yung security level niya may tendency pa rin siya na ma-penetrate ng hacker. Okay? So, let's say, ilagay natin ng analogy. So, sa bahay ganito, yung setup, may firewall, may router. So, yung firewall, ang analogy lang dyan is security guard. Kasi bahay lang naman siya eh. So, lower budget lang or lower end lang ng security level is sabihin na lang natin na security guard and then merong maliit na scanner. So, yun yung analogy dyan. So, kunwari, for example, yung hacker papapasok dito, pwede makapasok yan kasi hindi ganun kalakas yung security ng
ng network. 'Di ba? Paano papasok ka sa mall? Makakapasok ka pa rin sa security guard kahit may dala kang patalim. Okay? Kasi hindi ganun kalakas. Unlike sa mga malalaking company na, ang mga security or mga device nila kasi guys is sobrang high-end. Like for example, yung mga Cisco, Checkpoint, Palo Alto, ganon. Which is mga mahal kasi yon. Tapos at the same time, networks mga malaking company, masyadong nag-i-indep na tayo. Okay. So yung maraming level of security. Ngayon, ang nakita lang kanina kasi ni Attorney Respicio is basic lang yung network, which is may tendency makapasok yung hacker. So instead na i-connect mo siya sa internet, might as well hindi ka naman gumagamit ng internet pa, tanggalin mo yung internet. Okay? So pag tinanggal mo yan, siyempre yung hacker, since wala kang internet, hindi ka makapasok. Yun yung point ni attorney. So ngayon, ang tendency mo na lang na maging mahack yung ECM mo is physical access. For example, kung merong isang masamang tao na binayaran na para i-altered or i-tamper, ang word is dapat tamper. Ang ginamit kasi ni attorney is corrupted. Corrupted kasi sa world of programming, para sa akin, pag we say corrupted, is mag-error out, hindi gumagana yung program mo. Okay? So ngayon, pag tinampered nila yan, yung source code niyan, pag magbo-vote si Pulano ni Marcoleta, instead na Marcoleta ang maging +1, pupunta siya kay Ramon Revilla. May tendency yun. Kaya tinatanong ngayon ni Respicio, okay, ano bang, kung walang internet ngayon, ano naman yung security mo sa physical access? Anong gagawin nyo para ma-protect yung mga ECM device? Kasi, ang ECM device mo, expose yan sa mga tao. Ano ba, paano ba niya ginagawa yan? Ano bang security nyo? Paano ba? Mayroon ba kayong secured room? Or ano ba yung nyo? Ano bang approach? Yun yung kine-question ni Respicio. So, yun yung nakikita ko, guys. So, ayun. Panoorin natin, ituloy natin. Boboto gamit ang automated counting machine. So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yun, hindi mo nakikita, walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto, matapos ang alas 7 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos, yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC. So, tama nga ako. So, yun yung puntos ni attorney. Bakit may kailangan i-connect yung ECM mo sa internet? In-expose mo ngayon sa hackers. Guys, anything na device na kailangan mo i-expose mo, kahit laptop mo, pag may internet access ka, may possibility ka na pwede kang ma-hack, guys. Kaya, yun yung concern ni Attorney Respicio. Imagine nyo, example ko lang sa ibang mga malalaking company. Yung mga malalaking company, yung mga sensitive data nila, hindi yan access. Walang internet yan, guys. At saka ang daming level of security niyan, nadadaan. Kunwari, i-access ng hacker yan. Yung pinakita ko sa inyo na ilan yun. Instead na security guard, tapos may sensor, like sa home, ang sa company yan, para yung nasa airport, yung security nila na merong conveyor and then merong scanner. So, ini-scan nila yung packets na papasok. O kumbaga yung data papasok, ini-scan nila, legit ba to? May ID yan. Wala bang hindi ba tampered to ng hackers? Ganon. Meron pang detection system yan, tsaka may prevention system pa yan. Pag sa mga malalaking company, mataas yung level of security. Pero, knowing precinct tool, naglalagay ka lang ng network sa barangay, hindi ganun kataas yung security level. Yun yung concern ni Attorney Respicio. Kaya niya nasabi yun na huwag mong i-connect sa internet.
makes sense naman. Bakit ka magkukonek sa internet kung magsasubmit ka lang naman ng data after ng voting? So, nasa gabi na, like 7 or 8 p.m., anong sense? Diba? Yun yung point ni attorney.